Magandang umaga mga kababayan. Ako po ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi, Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino pero may puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo. Sitwasyon ng Bulkang Mayon, gaano nga ba kaligtas ang mga kababayan natin sa paanan ng Mayon? Ito namang impeachment proceedings, matatapos pa nga ba? Kailan yung pagpunta nito sa plenaryo at Senado? Naku, seryoso po ito sa mga kababayan natin sa Albay. Patuloy ang paalala na mag-iingat matapos muling magpakita ng aktibidad itong Bulkang Mayon. Alam po ninyo, sabi nga ni Willard kanina, nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan at ito ay ayon sa PHIVOLCS na idokumento ang pagbubuga ng incandescent lava flow, pyroclastic density currents. Anong ibig sabihin nun, Willard? O Uson. yung tinatawag na uson at mga pagkaguho ng bato sa paligid ng Miisig Gully. Paalala ng PHIVOLCS sa mga residente, huwag po talagang lalapit sa permanent danger zone habang aktibo ang bulkan para sa kanilang kaligtasan. Iba kahapon kausap natin yung mayor. Oo. Oo. Sabi niya, nailikas na daw matagal na doon sa danger zone, yung danger zone radius. Lahat ng mga nakatira doon. Naniniwala ka? Alam mo, may mga ano pa yan. Minsan may mga lulusot, di ba? Oo. May mga gustong magstay, may mga ganyan. Pero itong kasi very, kumbaga ang mga taga-Albay sanay na eh. Kumbaga talagang very ano na sila, used to sa activity ng Mayon. Kumbaga parang alam nila kung takbuhan Gagawin, na. oo. Takbuhan na. Kasi medyo umaalboroto na naman. Pero yun ang kailangan nating alamin kung totoo yun. Oo, nawala Hindi ko na nakatira. tinatawag na sinungaling yung mayor, ha? Si Governor Ay, Rosaldo. governor, hapon. oo. Kasi sabi niya wala daw. But I'm sure all local governments would want to say that. Pero ano ang katotohanan? Kasi bakit may mga hayop Oo, na naiwan. na naiwan? Pag sinabi nating hayop, ito ba yung mga alagang hayop na nakabakod, pinalalaki, tapos binebenta? O ito yung mga palaboy lang? Kung palaboy lang yan, wala tayong magagawa. Oo. Pero meron diyang bakahan, babuyan, baka meron diyang mga manukan. Parang sa Taal, di ba, may mga naiwan. Nakita natin yung mga horrible pictures noon. Oo. Pumunta kami doon, pumunta kami doon, Willard. Nagdala ako ng bus kasi sasagip kami ng hayop. Kasi lahat ng tao, iniwan nila sa kanilang mga tahanan, yung kanilang mga aso, pusa, nakatali pa. Yung iba, nakakulong pa habang nilalanghap nila yung ashfall. At the minimum, sana pinakawalan na lang. Sana Nakakaya pa pinakawalan nila. na lang, Oo. di ba? Hindi, alam mo, iniisip ng mga residente, babalikan nila. Okay. Parang parang hindi nag-iisip ng tama. So I think, maybe a suggestion, if only government would take it seriously to include in their manual sa emergency situations what to do with the animals. Oo. Ang nangyari noon, nakasagip kami ng pusa, malapit doon sa paligid ng Taal. Tapos alam mo ba, ang mga kabayo, nakakita ka na ng kabayo na lumalangoy? Ay, yan, hindi pa. Hindi ba? Oo. Hindi ka pa nakakita ng kabayo Meron lumalangoy? tumatawid. Tumatawid. Oo. Merong tatapakan. Ito, sa panik ng mga kabayo, doon mismo sa paanan ng Taal, talagang nag-swimming papunta ng baybay. Okay. Oo, nakakaawa. Sana tama, isama na sa backup plan dahil ang mga hayop karamay ng tao sa kabuhayan, sa hirap, di ba? Hindi lang yun. They can feel pain. Yes, oo. We have animal rights in our law. So kung ikaw ay mag-aalaga ng hayop, dapat meron kang responsibilidad and accountability. So itong nangyayari naman sa Mayon, hindi naman ako makapunta with the bus. Layo.
Ano kaya ang ginagawa naman ng local government dito? Ang sabi ng governor kahapon, tinanong ko di ba? Ano ang pinakamalaking distraction? Sabi niya, taniman, pananim. So siguro, maya-maya kung may makakausap tayo, tatanungin natin yung yung estimate kung magkano na Damage, yeah. ang damage, Oo. hindi ba? Ilang pamilya na ba daw? At kung may ayuda, no, na ibibigay. Oo. 68,000 families ang na-evacuate according sa latest report ni Ryan Relubano Wow. Abante. Yeah. O so tama yung sinabi yung tansya ng governor na baka dumami pa ng 10,000 pamilya. Oo. Kaya nila yon. Sa bagay, sanay sila doon dapat, oo, di ba? oo. Tapos, nandyan naman ang tulong mula sa DSWD. Pero ang tanong, sapat ba at hanggang kailan kakayanin yung tulong? Kaya Diba? nga, ngayon pa naman, ngayon pa naman, tumaas na kaya ang presyo ng mga bilihin? Oo. Di ba, yung basic necessities, ang sabi ng DTI, hindi pa daw napipigilan pa nila yung mga pribadong mga suppliers. Pero yung sa DA, Ibang usapan pa Sa oo. bigas. Oo. Tas mag-i-import pa yan. yes, presyo ng baboy, tumaas na. Ang presyo ng karne, isda, ayun, yun ang problema. Pati gulay, yun na nga lang sana yung mura no? Gulay. Oo. Pero kapag transport, mahal. No, so I think ang mangyayari puro mga delatang ipapadala nila ngayon diyan sa mga evacuation centers. Kawawa ang mga bata, kawawa din ang mga Disruption. mga Again. matatanda. Oo. Disruption yung kanilang pag-aaral at kung ano man ang mga pangangailangan. Sabi naman ng governor kahapon, sapat pa naman daw sa ngayon ang kanilang mga supplies. May makakausap ba tayo mula sa OCD? Kasi yung OCD, sila ang makakapagsabi kung talagang wala ng taong nakatira dyan sa danger zone. paligid. Oo. Oo. Saka yung local government, no? Kailangan tandem sila to check. Oo, pero kailangan magsabi muna sila ng totoo. Magsabi sila ng totoo. Kasi kung iba yung sinabi ng governor, iba ang sasabihin ng OCD. Ang tanong, bakit hindi pa rin nasusupil ng mga local government, ang mga tao, na magtayo at manirahan sa paligid ng danger zone? May kabuhayan ba dun? May Sa kabuhayan? danger zone, diba? Ay nako, hello. Hindi na maiiwan. Maganda ang pananim doon dahil napaka-fertile Fertile. ng lupa galing sa lava flow at ashfall. Hindi ba? Talagang very abundant. Green na green nga di ba? Yung mga so damo dun. I Oo. can't imagine na walang titira dyan. Kasi gusto nilang bantayan ng pananim nila Ano yun talaga, lalakbayin pa nila, hindi ba? sa ang ganda ng view. magandang Mahal siguro view, lupa. Titingala ka lang para ka ng no? Pero mahirap, hindi mo alam kung kailan mag-aalboroto. Oo. Tsaka teka muna, kung hindi sila nakatira doon, paano yung irigasyon yan? Di ba? At tsaka, ano ang hatian dyan? Wala namang may-ari ng lupang yan. Oo. Yung hatian ng lupa sa paligid. So may isang pamilya. Amin ito magtatanim ko ng repolyo dito. O kami dito, talong. Oo. Ano dyan yung demarcation? Oo nga, may titulo ba dyan? That's why, I'm sure, wala. Yeah. Oo. Dahil Hindi ba? bawal. Permanent. Yes. Oo. So, ang mga residente, they would want to watch over yung kanilang kabuhayan. Kasi pananiman po yan. Permanent danger zone, yan po ay aktibo pa yung bulkan. Pag sinabing aktibo pa yung bulkan, kailangan talaga walang titira. Oo. Alam mo ba kung ilan pa ang aktibong bulkan sa Pilipinas? Nako. Marami ilan ba? tayong bulkan Marami din Siyempre, nandyan yung Taal, Bulusan, sa Sorsogon. Oo. Ang Kanlaon. nakakatakot pagka bumulusok ulit ang Pinatubo. Ay, oo, Alala mo ang nako. Pinatubo? Pinanganak ka na ba 99. nun? Pinanganak na. Oo. Grade, Reporter na ako doon, excuse me. grade 1. Oo, ayaw nila ako ipadala. Dahil, Ewan ko, pero si Chari Villa, pinadala nila. kasi, Kasi bukod lalaki si Chari. pero naalala ko Sabado yon, ang dilim. Oo. Ang dilim ng, nag-half day sa school. Correct. Pasok kami pag Sabado Nag-half day. Dahil ang dilim na, tapos yung ashfall, nandyan na. No joke, talagang grade school ka pa lang Grade noon. school. I'm dying. Grade 2. Oo, naalala ko pa noon. Kasi isa yun sa mga issue ko noon na bakit ayaw niyong magpadala ng babae para mag-report. Okay. Oo, pero pinadala si Jing Magsaysay, pinadala si Chari Villa. Sabi ko, kailangan ko bang magpagupit ng buhok para ipadala ninyo ako dyan? Delikado nga naman kasi
either small plane or chopper. Okay. At kailangan mong kunan talaga yung pagbulusok, hindi ba? Oo. So yung sinasabi po ng governor kahapon, yung bulusok ng ashfall ng Mayon ay napakakapal. Ibig sabihin, pag yan talaga nagsettle sa lupa, sabi ko, sir, gaano kakapal yan? Pwede kang magtanim talaga doon. Pwede ka na magtanim at marami na talagang mga nabaon. Ilang feet kasi yun di ba, kapag ka nagsettle na sa lupa. Sinabi pa nung governor na pihado yung mga hayop doon na ilibing ng buhay yung mga yun. Saklap. Saklap, imagine. Oo, dapat yata hindi talaga. So, anyway, yung atin pong pag-uusapan pagkatapos ito, kailangan nating sigurado yung detalye ng mga pagsagip sa mga tao doon. So, eto na, sa ating pagbabalik, may mga tanong tayo na gusto nating masagot na bakit hanggang ngayon may mga tao pa rin sa danger zone. Kaya dyan lang po kayo, huwag kayong aalis, magbabalik ang memo. Welcome back sa Memo. Kung kanina nalaman natin yung sitwasyon ng bulkan, paano naman ang mga tao na nandoon? Kakausapin po natin ngayon si Mr. Juni Castillo, ang spokesperson ng Office of Civil Defense. Good morning po sa inyo, Mr. Juni. Magandang umaga, Miss Corina. Magandang umaga po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Opo, kasama po natin si Willard Cheng. Kayo po ba'y nasa ground zero? Hi, Willard and Corina. Ngayon, hindi, nandito ako sa Metro Manila. Ang pumunta sa amin doon, coming from the central office, ay yung aming Civil Defense Deputy Administrator, si Asik Rafi Alejandro. Ayun, okay. Ano po ang report po sa inyo? Ang sabi po kasi syempre ng local government sa amin, wala na pong nakatira talaga sa permanent danger zone. Ano po yung radius niyan? Would you know the measurement kung gaano kalayo? Ang dapat na hindi na tinitirhan ng tao? Ngayon po, dahil naka-alert level 3 tayo, ito po yung 6 kilometer na radius, yung paikot doon sa Mayon Volcano. So yun po yung wala na talagang nakatira, walang mga even the activities ng mga tao, kasi dati may mga magsasaka na nasa loob doon. So wala na iyon. Since January, nagpa-evacuate na po. Yun yung may 1,100 plus na mga kababayan natin na Bicolano na nasa evacuation center na. But with that, what happened noong Sabado, nagkaroon ng additional na mga 393 na mga kababayan natin o families na na-evacuate pa din kasi yung abo ay umabot kasi ng the lava effusion umabot ng halos doon sa 5 kilometer radius. So yung usok at yung abo ay umabot beyond that, Kaya nagkaroon ng additional na mga evacuees natin. So just kaya to be clear, opo, para lang po malinaw, talagang wala na pong nakatira sa paanan ng bulkan forever and ever. Dapat yun, di po ba? Kasi hindi natin masasabi kung kailan puputok na naman yung bulkan. Tama, Miss Kay, dapat wala na talagang nakatira doon. Ang nangyayari po kapag walang activities or hindi naman nakataas yung alert level, ay meron pong mga bumabalik doon ng mga magsasaka. Yun yung nakukuha nating reports, mga doon nagtatrabaho, nagsisettle down. So yun po talaga ang ipinagbabawal. Kaya nga po the local government units and then the OCD also is trying to monitor talaga na dapat hindi po nakatira doon ang mga tao. So pwedeng magtanim, pagkabuhayan, sino po? May titulo po ba yun? Itong 6-kilometer radius zone? From what I understand, coming from our regional office, ay wala itong mga titulo, but we'll have to check, kasi ang nangyayari, kumbaga may mga magsasaka pa rin na pumapasok. We'll have to check kung may mga titulo ito especially coming from the local government unit. But from what I understand, ay wala po itong mga titulo. O hindi ba, Willard? Kasi hindi natin alam may titulo ba yan. Kasi po, nag-uusap kami ni Willard, Sir Juni, kung ikaw ay magsasaka at magtatanim ka dyan ng repolyo at yung kapitbahay mo gusto rin magtanim ng talong, ano po yung hatian ng mga dyan? Ano po ang hatian ng taniman? Kung yan po ay kabuhayan pa rin. Yon. So, kailangan malaman kung may titulo o wala.
At Sir Juni, may assessment na ho ba ang OCD doon naman sa damage sa pananim? Sa ngayon po, no, we have not received that report yet from the Department of Agriculture, no. But we'll see po within the day kung makuha natin yung mga datos na yon. Kahapon nagpulong po yung mga regional government agencies, no, for this damage. But as of last night, ang naisa-submit pa lang sa atin ay yung mga affected population, ganun din po yung doon sa mga affected na mga livestock and poultry. Pero in terms po of yung damage, total damage sa agriculture, no, especially meron tayong makikita mga pananim, no, at saka yung mga livestock din, no, may mga hayop po na mga alagang hayop na hindi nga po nakaligtas do sa abo. We'll get that information po hopefully within today. So, Sir Juni, wala po talagang protocol or SOP for the animals? Kasi sabi nga po namin kanina ni Willard, kung ito po yung mga gala, wala po tayong magawa. Pero kung mga alaga at mga pinapalaki para sa negosyo, hindi po kaya dapat sinasama rin po yung mga hayop sa pagliligtas? Tama po, especially po itong Bicol region, isa ito sa mga una ng mga LGUs na nagkaroon ng protocols na meron pong mga evacuation areas para doon sa livestock, no. In fact, ito pong datos na nakuha natin from the provincial government, no. Merong livestock na preemptively evacuated na 4,150 na livestock. So magkakaiba po itong hayop. And then even the poultry po, no, na preemptive evacuated din po, no, yung 9,000 plus na poultry. So doon po in some of the evacuation areas, and then some din naman po ay naililipat doon sa mga kapitbahay or sa iba pong mga lugar, So naka-protocol po ito doon. So this is part of the contingency plan ng ating mga local government unit, city and municipality, no. Kasi kailangan nga po. Madalas po kasi ang nagiging problema kapag hindi na-evacuate itong mga alagang hayop, syempre yung mga madalas, yung padre de pamilya po, yun yung naiiwan or bumabalik, no, to check on this. So kasama po, isinasama na ito sa protocol na dapat po ay may evacuation areas, designated areas para sa mga alagang hayop. Ayun, pero there is no accountability. So wala pong gumagawa. Iniiwan po talaga nila Hindi ba, no? Iniiwan talaga Tama nila po. yung mga hayop doon Tama po. Kumbaga ang nangyayari, kalalo kapag nagmamadali, so siyempre buhay ng tao muna ang inuuna, and then saka po na isusunod itong mga poultry or mga livestock, mga alagang hayop pa, In some of the areas, bumubuo na rin ng mga animal welfare clusters, para kumbaga yun yung maging assign po, for the evacuation of itong mga alagang hayop, But then again, kumbaga hindi ito pa as kung protocol ang pag-uusapan, hindi pa ito kasing extensive nitong protocol natin na pagdating po doon sa mga buhay po ng tao, or yung mga kababayan natin na yun yung agad na ine-evacuate. Sir Juni, ano ho yung senaryo na tinitingnan po ng ahensya? Maari ho bang lumala pa ito at umabot sa alert level 4? At kung nagkataon, ano po ang magiging plano? Sa ngayon po, ang sinasabi, Willard, ng DOST FIVOX ay hindi pa naman ito aangat into alert level 4. But in terms of preparedness, kumbaga yung mga nakalatag sa contingency plans natin ay yung pag-evacuate na nga po noong mga additional na mga kababayan natin. If nag-alert level 4 kasi, this will be extended to 7 to 8 kilometers na radius. Ngayon, ang isang pinag-aaralan ay kung dapat bang mag-evacuate yung mga areas na nasa 7-kilometer danger zone, especially itong mga nandito sa 3rd District. Kasi nga, yung ihip ng hangin, kumbaga easterlies ito, so yung west side ng Mayon Volcano, kumbaga doon umiihip yung hangin, yung buga ng usok, at saka yung mga ashfall. So yun yung isang tinitingnan natin. In terms of preposition ng mga resources, so nakahanda tayo if in case this escalates into alert level 4, pero hopefully wag naman po sana, at ayon sa DOST FIVOX ay hindi pa nga po na aabot yung mga parameters for the alert level 4. Ayun, so the parameters for the alert level 4, you mean the indicators na baka maging alert level 4. Wala pa po yun.
Opo, wala pa daw po iyon. In fact, sa interviews po ni Secretary Rene and then other officials also from DOST FIVOX, kumbaga mula noong January at saka hanggang noong Sabado ay halos parang steady daw po yung mga activities, no. Nagkataon itong Sabado, napakalakas lang nung ashfall, pero in terms of the lava effusion, hindi pa rin po ito, kumbaga, nakakamit yung parameters na yon na pwede nang i-alert level. What about flight, sir? Lahat po yan ay ang mga flight ngayon in and out of Bicol area ay hindi po pinapayagan? Wala pong nai-report sa atin ng mga flights po that has been canceled, no. So far kasi itong nangyari noong Sabado na ashfall, this is going to the one direction lang naman ng of the area, no. This is the west side nga and then the southwest side, no. So hindi pa po wala pa pong naka-ibalita Wala sa pa. atin. So yung hangin naman po, aabot kaya dito sa Metro Manila yung unhealthy breathing air? Kung ito pong ashfall na nangyari nung Sabado and if the direction does not change, itong easterlies kasi, no, so coming from the east going to the west, hindi po ito nakikitang aabot sa Metro Manila. In fact po, hindi pa naibalita na merong yung ashfall nung Sabado ay nakarating sa ibang probinsya, no. Ang sinasabi lang po ay nakitaan ito within the yung 3rd district nga po na southwestern side of Mayon na umabot daw po ng munisipyo ng Uwas sa Albay, pero hindi naman po umabot pa ng ibang probinsya. Kung Metro Manila, Ms. Kay, ang pag-uusapan, so this is we are far up north, no. So hindi pa po na nakikita na kung sakaling may ganoong kalakas. Unless otherwise magbago na kung ito na yung halimbawa yung south bagat na, no, coming from the southwest na yung hangin, so that could change, no. Pero sa ngayon hindi po nakikita nga abot ito ng Metro Manila. Ayun. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Mr. Juni, and good luck. Magdadasal po kami para sa Albay. Thank you very much. Maraming salamat po, Ms. Kay. Maraming salamat po, Sir Willard. Naniniwala ka? Nawala na. Nawala kinausap natin biglang naniniwala ka sa sinabi niya. Benefit of the doubt, sige. Hindi kasi siguro nga talagang pinagbawal na permanently ang mga tao na tumira doon. Pero yun na nga, kung Enero pa lang, naghahanda na sila at meron na silang mga nararamdaman, bakit nga ba hindi pa nailipat yung mga hayop? Hindi ba, no? I mean, as early as January, they could have prepared. Oo. So, tama naman siya na dapat unahin natin yung buhay ng mga tao. Kaya prepared sila since Enero. Pero parang wala talagang plano. Di ba, no, para sa mga hayop? Kumbaga, meron mang naisalbang livestock at poultry, pero may mga naiiwan pa rin kasi nagmamadali daw. Hindi kasi livestock poultry, madali lang bitbitin yung mga yung mga kulungan. Cages, Paano yung mga kalabaw? Paano yung mga kabayo doon, hindi ba? Okay, so napag-uusapan lamang po yan kasi walang nagbabanggit ng tungkol sa hayop. Siyempre, importante din yon. Pero siyempre, hindi pa rin natin maiiwasan. Eto na, hindi mawawala sa listahan ang usapang Impeachment. yung isa pang sumasabog na bulkan Sa batasan. sa batasang pambansa. Na papuntang Pasay ang hangin. Papuntang Pasay ang Dahil hangin. nandun ang Senado. Oo nga, no. Ang galing mo, ha? Ang ganda na almusal mo today, ha? Kaya tutok lang po kayo sa aming pagbabalik. You're back with Memo at eto na ang nakakaloka. Ginagaya ko lang si OG Diaz. Nakakaloka at patuloy na usapin ngayon sa politika ng Pilipinas. Ayan, inaprubahan ng House Committee on Justice ang report na nagre-rekomenda ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Alam niyo na po yan. Kasama yung Articles of Impeachment. So, ito po ay unanimous na pinagtibay ng 55 members matapos ang 8 hearing na tumalakay sa mga paratang na kabilang ang di umano'y paggamit ng confidential funds, unexplained wealth,
SALN issues at ang mga pagbabanta sa matataas na opisyal. Nagulat po ba kayo, Attorney Poa? Ay, kasama nga po pala natin si Attorney Poa. Nandito siya po ngayon. Thank you very much for joining us. Good morning, Ms. Corina. Good morning, Sir Willard. Congratulations on your new show. Oh, thank you. Una sa lahat, ang pinaka-importanting tanong, totoo po ba na binato kayo ng laptop ni Vice President? Alam niyo, Ms. Corina, na medyo, di ko alam kung paano magre-react nung nakita ko yung mga SOCMED cards about that. Medyo natawa na lang ako. Actually, thought I shouldn't answer that anymore. Hindi ko napapatulan. But to cut the long story short, hindi po totoo na nabato ako ng laptop or kahit anuman. Or, Ano ba yung my kwentong yun, years Willard? working with the Vice President, di po namamato ng kahit ano yan. Sabihin ko sana kung binato kayo, saluhin ko. Pasang sa akin. Mamahaling laptop pa nga daw yung binato sa akin. May brand So, pa. natawa ako. Sana maleta na lang na puno ng perang iba to. But it's very creative. I have to Very have to say that. Very Or creative. gold bars. Yan. Magandang iba to yan. Tatanggapin ko yan. Anyway, so hindi totoo yun. Hindi po totoo. You don't know where it came from? I don't know. It just story? came out during the weekend. Tapos marami nagtatanong sa akin. Even my relatives started asking me kung totoo yun. Correct. But no, it's not true. It's not true. But ano na siya, parang ano ba yon? Parang fable lang ba yon na the temper of the Vice President? May temper din siya. Actually, Ms. Corina, I've worked with the Vice President since 2022. Nakilala ko lang naman siya noong 2022 sa DepEd. To be honest, hindi ko... You've never seen her meltdown? No, I've never seen any sign of that temper whatsoever. No. Of course, she's very decisive on issues. Pero wala, never nang bato, never nanigaw even. So, Okay. So habang nangyayari po yung impeachment, no, yung botohan, lahat po kayo nakatutok. Ano po yung eksena? Kayo po ba'y parang nanonood ng pelikula, may popcorn, anong... hindi naman po may popcorn. But definitely, meron kaming hub. For example, the Fortuna Narvasa Salazar office. Kasi yun yung kakolaborate ko na law firm dito. Meron silang parang command center where we watch these things. Ako naman, I have my own small law office in Makati. So ako and my team also watch the whole day, no? Actually, syempre kasi media would like to ask for comments after. So kung kinakailangan naming magkomento, nagbibigay kami. But I have to clarify that also na as you can see, medyo malimit magpa-interview talaga ang defense. No? Ako, I just have to kasi medyo yung media, tama naman yung media when they ask me, kailangan malaman, ma-explain sa publiko yung mga bagay-bagay. So, I oblige. Pero kahit na ganun, medyo mas marami pa yung dinideny namin interviews because syempre, we don't want to telegraph whatever we're going to do. Ano yung legal strategy namin pag umabot to sa Senado talaga. Willard, anong matatanong natin sa kanya kung hindi niya sasabihin sa atin yung kanilang strategy? Tanungin na lang natin, yung scenario na nakikita po Okay. ninyo, kapag, first of all, pagka umabot na sa plenaryo formally, nakikita niyo ho ba na may haharang pa dito? Ano po ang nakikita ninyong mangyayari? Sa amin, hindi na kami nag-speculate sa harang o ano man eh. In fact, even last year, kahit nag-file kami ng petition before the Supreme Court, alam naman natin na pag nag-file ka ng ganyan, it's always 50-50, no matter how confident you are with your position. So last year, prepared na kami to go to trial. So same lang po tayo this year. Kung ano man ang mangyari, syempre, aaminin ko sa inyo, we're still hoping na ma-appreciate ng ating mga kongresista yung aming mga arguments on jurisdiction, on yung mga constitutional infirmities na napansin namin dito sa proceedings sa House. At sana ma-appreciate yun ng ating mga kongresista at hindi na to umusad pa. But again, of course, there's always that possibility and that real possibility na umakyat talaga to sa Senado. And when that happens, we've been preparing for that. Ayun. Tingin niyo ho ba minadali ng House Justice Committee ang proseso? At nasunod ba yung criteria na nilatag ng Supreme Court dun sa naunang impeachment case? Ang pananaw ko kasi dun sa naging desisyon ng Supreme Court, it wasn't really with the committee mode. It was really more on the fast track mode. Yung, 'di ba, yung basta magka 1/3 ka pwede nang dumiretso ka agad without going through the hearings. Dito naman sa committee level, ayoko naman sabihing minadali, just to be fair, hindi naman ganun ang nangyari, no. But I think ang talagang objections namin dito ay
I really don't want to use the word mini trial kasi kinlarify na yan with all due respect and in all fairness to the chairperson, si Chairperson Luis. So kinlarify naman niya na mas preliminary investigation ang tutok nila. Pero ang contention talaga namin dito is they kept on asking us to respond. For example, parating sinasabi kasi na hindi sumisipot ang Vice Presidente. But number one, again, meron kaming constitutional challenge. Second, kung sumipot man kami doon, yung mga nilabas nila na testigo, like si Mr. Ramil Madriaga, di ba may supplemental affidavit yon. Yung supplemental affidavit na yun, di naman kami binigyan ng advance copy nun. So even if the Vice President were in fact present at that time, paano siya makaka-respond intelligently ni wala kaming advance copy nung supplemental affidavit? Same is true with the AMLAC reports, for example. Medyo makapal po yun. Hindi naman kami nabigyan ng advance copy nun. So, yun yung sinasabi naming... Are they obligated to submit to you well, in advance? As part of due process, if they wanted really the Vice President to be able to respond intelligently to all of these accusations, siguro naman mas maganda kung nabasa niya mismo yung hindi yung nandun lang. And then of course, if she denies it, anyone can say it was just a general denial. Correct. So ngayon, kompleto na po kayo sa lahat ng mga pinresinta. Opo. In fairness again to the House, pinapadala naman nila sa amin right after the hearing yung mga documents. So we do have those documents and we've been going through them. I see. So, yung sinasabi, yung komento ng iba, naku, hindi nila masasagot yung 6.7 billion na yan. Hindi nila masasagot yung yung tungkol doon sa labas-pasok ng pera. Handa po kayo doon? Opo, handa po tayo. Unang-una, nasabi natin doon sa isang press con. In fact, again, malimit kami magpa-press con. Pero we felt the need para maintindihan ng mga kababayan natin yung 6.8 billion. First of all, the Vice President already denied in a statement that she ever had that much money. Secondly, itong AMLAC reports, ang sinasabi ko nga parate, it does not equate kasi to bank balances or account balances sa bangko because ang AMLAC reports, it's really an aggregate number of all of your transactions. Diba? Whether it be deposit, withdrawal, fund transfer, at lahat yan in a span of, I think, almost 19 years, hindi ba? So, inad-add lang lahat po kasi yan. No? So, pag inad mo yan, obviously, the number is big. Although, again, while we are not saying that those numbers are false, we cannot also confirm if they're in fact accurate. Kasi nga, nabanggit na nga sa press con kahapon, there was even a glitch in the system that was reported by BPI. No? They wrote AMLAC a letter. So yung mga ganyan na bagay, we'll have to really sift through the data, which we are doing already kasi nga nabigyan na kami ng report. But siguro sa mga kababayan natin, we have to be more cautious lang on how to treat this data kasi hindi kasi siya conclusive or hindi tayo pwede mag-conclude. Well, unang-una, hindi pa kayo sumasagot. Opo. Yun ang importanteng malaman ng tao. Una, you're innocent until proven guilty. Tama po yan. And that dito, in the case of the impeachment trial, it is a political process and not a legal process. Di ba nga, kaya nga kung ano man yung depensa mo, kung talagang wala kang numero, sorry ka na lang. Walang kinalaman yun eh. So nakadepende sa numero. Sa numero sa pa rin ng Senado, mga boboto, Kongreso, right? Oo. Kaya, or in the same way, even if you're guilty, kung meron kang sapat na numero ng mga senador na talagang sa'yo boboto, wala rin, ganun din. Mananatili ka naman sa pwesto. kaya tanong natin kay Attorney Mike, gumawa na ho ba kayo ng inyong sariling calculation kung ilang possible votes ang Kami po makukuha nyo gumagawa. Meron kaming sa Senado? Alam mo, -1 plus 1. Hindi naman po ako magsisinungaling dito. Obviously, that part of the strategy is also to look at the numbers kasi as we know, it's a political process, sui generis and a legal process at that time. May numero, but personally sa amin, sa defense team, these numbers can easily change, no? Depending on public perception, etc. So, sa amin, ang focus ng legal team, hindi kami makikisaw-saw sa politika, no? Sa amin, it's more of, we need to present a good defense, a solid defense for the Vice President. Para sa ngayon, kahit na alam nating numero or number-driven yan, siguro makakonvince naman tayo ng mga tao na wala naman talagang pagkakasala ang ating Vice Presidente. At maliban dyan, pagdating sa Senado, we're expecting, of course, the senators to vote based on the evidence. So, syempre,
although political, alam nating numero yan, I think it has to be driven also by the legal strategy and the legal arguments, the way we present it, na maintindihan ng taong bayan. Because of course, public perception will also affect the senators. You mentioned BPI kanina po, attorney. Ito po ba yung sinasabing parang nadiskubre na mayroong daw na joint account si former President Duterte and Sara? Opo. Ibang matter po yung sa BPI na nagkaroon ng glitch. I think it was a letter that they sent on a transaction that concerned the spouse of VP Sara, si Attorney Man Scarpio. No? So I will not get into detail with that. But yes, meron din ganung issue na I think noong 2015, 2016 pa lang lumabas na itong issue on the joint account of the Vice President with her father. No? There are details that, of course, and I hope, again, I beg your indulgence, Ms. Corina, I cannot discuss the details of our defense here, but we're ready to confront and to make people, ang ating mga kababayan and the senator judges, if needed, understand the nature of the alleged account and to show that this is not something that VP Sara ever really controlled or owned. Okay. No? So ito yung mga bagay na hindi lang namin mailalabas pa yung detalye sa publiko, but we want to show the true nature of that account. Okay. So you're not categorically denying that there is a joint account? We cannot because as you can see, may mga nag-deposit na doon sa account, nagsusubok na sila. Kaya nga sa isang suspicious transaction, puro piso-piso yung lumalabas sa AMLAC report. Marami siya nag-try. So that account does exist. Now whether or not that account should be attributed to the Vice President, that's a different matter, and that's something that we will have to discuss and fully present. Last few questions. So si Vice President hindi na po mangingibang bansa. Right now, ang ating Vice Presidente is in The Hague for a series of meetings and visits. No? So nandun naman siya. I think na-interview na rin yata siya doon. No? Pero hindi po siya pupunta ng iba't ibang bansa tulad ng una pong request for wala travel. naman po akong alam na ganun na plano. Of course, I'm no longer kasi connected with the Office of the Vice President. I'm just really her counsel since 2024. So, hindi ako makakapagsalita ukol dyan. But as far as I know, wala naman po kaming napag-uusapan. Hindi ba, Willard, pinag-uusapan na kahit ma-impeach si Vice President Sara, ang papalit naman sa kanya ay si Pulong ba o si Baste? 2028? 2028. Hindi Another Duterte sibling will run. Hindi po ako nakikialam sa politika, Ms. Corina. Ganon, to hindi be kayo honest, kinukonsulta. kasi yung kami, we're just focused on the legal defense right now. Kasi, you know, that's too far down the road. Sa ngayon, we just want to make sure na we're able to show yung ating mga kababayan na walang basihan yung mga aligasyon laban sa kanya. After impeachment, do you expect na merong Supreme Court or a court proceeding against her? Well, there are cases pending, no? Already. Actually, there are cases before the Ombudsman. As you know, there's also this case of grave threat sa Department of Justice. So, maraming mga kaso actually na binato talaga sa ating Vice Presidente simula pa noong 2025, I think, no? So maraming kinakarap na kaso. But sa ngayon, as we all know, being an impeachable officer, kailangan ma-impeach muna siya, no, before all these cases move forward. Because sabi nga ng Supreme Court, if you're an impeachable officer and the penalty of these crimes, alleged criminal acts, come with either temporary or perpetual disqualification, hindi po pwede yun. Dapat ma-impeach mo na impeachable officer. No? Meron tayong tinatawag na limited procedural immunity pagdating sa impeachable officers. But, you know, that's too, for us, we're not thinking about that yet. Although, syempre, we have filed our responses and answers to those cases. But right now, solely focused on the impeachment. On the impeachment. Maraming salamat po, Attorney Michael Poa. At antabayanan po natin ang pangyayari sa impeachment saga ni Vice President Sara. Marami pong salamat. Ms. Corina, Sir Willard, maraming salamat. Thank you for having me on your show. Yes, sir. Sa ating pagbabalik, iba pang issue ating tatalakayin. Gusto mong pag-usapan si Leandro Leviste? Sige, game. Diba, no? Okay. So, yan lamang dito po sa Memo.
Nagbabalik ang memo para sa patuloy po na usaping investigasyon. Talaga naman, hindi mapigilan si Congressman Leandro Leviste. Nagpahinga lang ng sandali, nung na-exile siya. Pinagpahinga. Pinagpahinga. Yun ang alam natin, pinagpahinga. Mga ibang bansa ka muna. Oo. Okay, so pumunta siya ng Espanya. Okay. At binili niya ang bahay ni Jose Rizal. Ganun pala yun, Oh, ang daming pera. Parang gusto kong bisitahin yun. Ano kaya gagawin kaya niyang hotel yun? Oo, pwede, Pwedeng mahal yung kwarto kung saan tumira si Rizal. Correct, oo. So, Leandro Leviste, humihirit ng investigasyon versus Recto Guardiola link. At si Gov. Vilma Santos naman nananawagan ng katahimikan. So, yung ating report kahagabi, di ba, sa agenda, ang pinakita lang ni Kong Leandro ay litrato. Oo. Nila ni E.S. Recto and ni Congressman Guardiola. Guardiola. The problem with that is hindi sapat yun. Oo, Hindi ba? na-ebidensya na may links na sa korupsyon Oo. sa flood control mess. Oo. Sa flood control mess, at the same time, ano nga ba yung sinabi niya na pinag-uusapan daw nila kung paano daw popondohan ang kandidatura noon ng tumatakbong governor na si Vilma Santos. Ayun. Sabi naman ni Senador Recto, he's crazy. Yun lang ang sinasagot niya. He's insane. You know, he can very well say that. He can say anything he wants. In fact, pwede niyang i-deadma. Kasi wala nga namang masyadong pinatutunayan yung litrato. So, ang hamon ngayon kay Congressman Leviste, maglabas siya ng ebidensya, di ba? Oo. Para patunayan at suportahan kung anumang accusation na meron siya. Pero hindi ba kaya nga siya pinaalis ang Pilipinas para hindi na nga niya ilabas yung ebidensya? Baka paalisin tuloy siya uli ng Pilipinas. Pero Batanggenyo versus Batanggenyo, Uy, sabi nila, waray pala yon yung waray. Yung yung mahirap kalaban yung waray. Pero yung mga Batanggenyo, nako, baka may dalang yan. Balisong. Balisong. Diba? So, yan yung pinag-uusapan ngayon. You think Leandro is crazy? Really? Bakit kapag lumalabas ako, sa mga, alam mo na, mga dinner, sabi nila, parang parang may sayad ba yung batang yan? Sabi nilang ganon. I will suspend my judgment dahil di ko naman siya kilala. Ako nakausap ko siya, ha? Kumusta I siya? was able to interview him. I thought that he was such a good-looking and very matalino na bata. Kasi kung minsan yung talino, kapag sobrang talino mo, napupunta ka na sa spectrum. Hindi ba sabi nilang ganon? But, pag kinausap mo naman siya, meron siyang sagot sa bawat tanong. Ang bilis. Yung paninindigan niya, consistent. Pero did you ever know that he was really DDS? Di ba nga kamakailan sinabi Inamin niya. Inamin niya really na DDS. I've always been DDS. So did you know that? No, akala ko rin siya, BBM eh. Oo. Oo, kasi may mga litrato siya kasama ni BBM. Right. Tapos kapag may project launching, ang kumpanya niya, present naman. Si President Bongbong. So akala ko balance siya. Pero ngayon, at least, naglabas na siya na DDS pala siya. DDS, oo. Malinaw. Oo, parang yun na yung alyansa niya at buong puso naman siyang tinanggap ng is it PDP Laban? Yes. Oo, sa kanilang political party. Tingin mo ano kayang balak niya? Tatakbo for a higher office gaya ng kanyang ina or stay Yan in ang local kanilang politics? pinag-uusapan ngayon na siya ay lalaban ng governor. Yun ang pinag-uusapan. Kasi nga naman, kinukuyog siya sa Congress. Hindi ba? Iba pa yung ginawa ni Kiko Barsaga kahapon. Bukas na namin pag-uusapan si Kiko Barsaga. Ako, may nangangamoy ethics complaint na naman sa Congress. Nga. Sabi niya, handa na daw siyang mawalan ng trabaho. But in the case of Leandro, I think hanggang alam niyang mapapatunayan niya, kahit hindi niya ilabas ang ebidensya, then he can talk all he wants. Alam mo kung bakit? Yung mga binabanatan niya ngayon, dahil alam nilang guilty sila, hindi naman nila pipilitin si Leandro ilabas yung ebidensya eh. Hindi ba? Because pag kinausap mo si Leandro, sasabihin niya sa'yo na meron siyang hawak. Oo. Meantime, I'm a big fan of Lauren Legarda. She's my friend. Okay. Oo. At
parang iba naman yata yung Leandro, iba rin naman yung Loren. Okay. Oo, sa kanilang mga galawan na nakikita natin. Okay. Ano kaya hindi natin nakikita, Paano no? hindi natin nakikita? Sinisermonan ba niya si Leandro o pinapayuhan niya? O pinalalayas. O pinalalay. Grabe ka naman. At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag po kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot. Walang mang-aapi kung di tayo magpapaapi. Ako po si Corina, kasama si... Willard Cheng po. Hanggang bukas, ito po ang Memo.